Magandang araw po sa ating lahat. Basahin po natin ang Marcos chapter 3, verse 14 hanggang 15. Pumili siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol. Hinirang niya ang mga ito upang makasama niya at isugo upang mangaral. Sila ay binigyan din niya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Amen. Pakinggan po natin ang misay po ngayong araw ng prayer journal. Ang pamagat po nito is Evangelism is the work of finding, rising, and commissioning people. Amen. Sabi nga po dito sa ating pamagat na kailangan natin na maintindihan o makita natin yung paggawa ng ebanghelyo at paano magkaroon tayo ng pagtanggap maging sa mga tao, sa sarili natin. Then sabi nga dito sa introduction, kahit na alam natin ang ibig sabihin ng evangelism, is parang hindi nagaganap ito ng maayos dahil kadalasan nakakaharap tayo sa iba't ibang mga sakit, physical, maging depresyon, problema sa spiritual, kahirapan sa buhay at kawalan ng kakayahan. Kadalasan ito yung mga ating nakakaharap kahit na tayo ay Christian o natanggap natin yung ebanghelyong ibinigay sa atin ni God. Kadalasan ito pa rin yung nakikita natin sa pamilya natin, sa mga mahal natin sa buhay, sa ibang tao, then yung mga kasama mo sa pagsimba. Hindi na iiwasan yung ganung bagay. Pero sabi nga dito, ito ang mga dahilan upang magkaroon ng malalim na pagkaunawa o malalim na pagkaunawa sa salita ng Diyos at hindi lang basta pangunawa kundi malalim ito. Kung ano yung ibig sabihin ng ebanghelyo sa atin. Kailangan din natin na baguhin ang ating mga pag-iisip, kaluluwa at spiritual na background. Pag naunawaan natin yung salita ng Diyos at yung totoong ibig sabihin ng ebanghelyo, magkakaroon tayo ng kagalingan. Hindi lang sa ating pang-physical, maging spiritual o yung ating background, kung saan tayo pupunta, at yung ating kaluluwa. Lahat yun gagaling. Lahat yun is mauunawaan natin kaya nangyayari yung mga bagay sa ating pang-araw-araw. Sabi nga dito sa number 1, sa pinaka-main message natin, kailangan natin magkaroon ng pagsasama. Ibig sabihin, kailangan natin na maunawaan yung ibig sabihin ng with. Kasama natin ang Diyos, yung Emmanuel, kasama natin ang Diyos, at yung oneness. Oneness na kasama natin siya. Kaya napakapalad ng mga tao na nauunawaan ang ibig sabihin nito. Kung paano sila totoong magsasama-sama patungkol sa Diyos, paano sila mag-gather ng isa lang yung nananais, kundi kasama nila yung God, kaya nila ginagawa ang magpuri sa Diyos. Ito yung dapat nating isabuhay pag alam natin yung ebanghelyo. Ibig sabihin, natural lang na magkaroon tayo ng problema, kahirapan, walang kakayanan. Normal lang yun bilang tao. Pero sinasabi dito sa misayang ito na kailangan na yung biyaya ng Diyos, yung with, sinasabi, yung oneness, yung Emmanuel, dapat maunawaan natin. Sabi po sa pangalawa, magbahagi ng ebanghelyo. Ito yung minsan naiisip ng mga Christian na basta tinanggap lang nila ang Panginoong Jesucristo at hindi nila nauunawaan yung ibig sabihin nito sa kanilang buhay. Kaya minsan nababackslide sila, minsan hindi nila na, na ibibigay sa mga tao ng ibig sabihin talaga ng pag-iibanghelyo. Pero sabi nga dito, kailangan maibigay natin ito. Paano natin maibibigay sa mga tao na laging kaharap yung mga problema, laging kaharap yung kaguluhan, sa pag-iisip, mga depression, anxiety. Paano natin maibibigay yung ebanghelyo kung iba yung gusto nila at hindi nila maintindihan yung isinasabi natin sa kanila. Sabi nga dito, ang kailangan gawin ay ibigay kung ano ang mayroon ka at sabihin kung ano ang iyong nakita. Ito yung pagpapatotoo sa mga tao na kahit anong mangyari is ililigtas ka ni God kahit na nasa pinakamasamang buhay na nangyayari sa'yo is
Pagtiwala ka lang, ibibigay sa'yo ni God kung ano yung dapat na ibigay sa'yo. Yung mga answer tungkol sa mga problemang nararanasan natin is maibibigay ito ng Diyos. Ang kailangan lang natin, maunawaan ng Ebanghelyo at ipangalat ito sa mga tao. Hindi na natin ipipilit sa ating mga sarili na tatanggap sila o hindi. Yung Diyos yung kikilos sa mga pagkakataon na yun. Pinakanais mo lang is ipahayag ito sa kanila kahit ayaw nila. Sabi nga dito, sa number 3, magkaroon ng autoridad. Diba sabi nga doon sa scripture natin, binigyan tayo ng Diyos ng kapamahalaan upang wasakin o kapangyarihan upang wasakin ang mga gawa ni Satan sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Hindi lamang misase sa mga Christian is hindi nila ito naiintindihan. Ginagamit nila in the name of Jesus Christ. Minsan nagagalit yung mga tao dahil ginagamit natin ito, akala natin is masama sila. Kailangan sabihin sa kanila is si Christ. Pero ang totoo, kahit mismong sa atin, mawawasak ang gawa ni Satan sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Pag tinanggap mo siya, naiintindihan mo ang Ebanghelyo, mawawasak ito sa buhay mo. Hindi lang ito nakabase kung sa ibang tao. Sinasabi dito sa Marcos chapter 3 verse 15 na pagbigay ng kapangyarihan, pagpalayas ng masama o ng gawa ni Satanas sa ating buhay. Pinaka-importante is maintindihan natin yung autoridad na to, yung gawa ng Diyos sa atin sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kasi kung makikita natin sa kultura natin, pinaniniwalaan pa rin nila yung mga pinaniniwalaan ng mga ninuno natin. Ang ano dito is yung idol worship, maging yung kaisipan ng mga tao, mga pamahiin. Kung isipin, hindi to yung totoong ebanghelyo. Ang totoong ebanghelyo is yung pagliligtas sa atin ni God. At tanggapin natin yung sinasabi niya, yung kanyang mga salita. Bilang konklusyon, sabi nga dito, tumanggap tayo ng biyaya. Hindi lang basta biyaya, bagong biyaya na nagmumula sa kanya. Ayun lang ang pinaka-importante, maintindihan natin sa ating mga buhay, yung biyaya ng Diyos. Walang iba kundi ang Panginoon Jesucristo. Sige po, tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga oras na ito. Nawa, Panginoon, sa mga pakinig ng mensaheng ito. Maunawaan nila, Lord, na ang gawa ng Ebanghelyo, Panginoon, ay kumikilos po talaga, Panginoon. At nawa sa mga tao na maniniwala sa Ebanghelyo, maintindihan nila ang ibig sabihin talaga nito sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo na inyong mga pangako. Lord, alam po namin na ang gawa ni Satanas sa mga oras na ito ay wasak na sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.